Yan, good morning po. Hinihiling ko po ng lahat ay magsitayo. At ligunin po muna natin ang ating mga katabi, left and right, hanggang likod. Batiin po natin ang magandang umaga po. Sabihin mo, excited ako, nakita kita ulit. Yan. Maraming salamat po sa Panginoon. Uli po nito tayo lahat ay pangita. No? Salamat po sa Panginoon na patuloy na bawat isa ay malakas at nakarating po sa dako po ng panambahan. Tayo po ay magpatuloy sa pagbasa ng salita ng Diyos sa mga awit po. Chapter 78, 21 to 40. Mahaba po, no? Hindi natin tatapusin hanggang 70, hanggang 21 to 40 lang po tayo. Mga awit, chapter 78, verse 21 hanggang 40 po. Salitan po muli tayo ng pagbasa. Ako po sa 21. Sabi po dito sa mga awit, chapter 78, verse 21, nang marinig ang ganito, si Yahweh na may nag-init sa hirang niyang bansay na baboy ang kanyang galit. Gayon pa man, itong Diyos na nagutos sa kalangitan at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito ang pagkain ng buwas ng manulan, pagkain nilang mana ay kanilang nililigan. Ang kaloob na pagkain ng mga anghel, hindi sila nagkukulang, masagana pong dumating. Yung iip ng habihan ay siya rin ang nagutos, sa taglay na lakas na dumating ang tamang. Ang pagkain nilang karne, masaganang dumarating, makapal na mga ibon na sindami ng buhangin. Sa gitna ng kapulay, doon ang bumabagsak, sa palibot ng tolda, ito nila kanangkala. Kinakain nila ito, nasisiyahan silang lahat, binibigyan sila ng Diyos ng pagkain hinahangad. Ngunit habang pinakain ng pagkain inulot, at hindi pa tumitigil sa pagkakilan ng puso. Pagagalit sa nangyari, pinakita ng Diyos sa kailang kabataan, parusa na niya ibinuhos ang mga malalakas at mga magagaling, buhay nila'y tinapos. Sa ganito ang Diyos, sunod-sunod na ibalat, naging ay pagkakabang hindi pa rin naliwala. Kaya diyon pa siya ng Diyos, ang araw ay wakasan na, biglang-biglang paratingin sa kaila ang parusa. Subalit nung sila ay ipunin ng Diyos, nagsisi ang karamihan sa kanya'y nagpagiloo. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila ng Diyos, ang taas-taas ang Diyos ay kailang manunubos. Kaya siya ay pinunay ng papuri hindi tapat, at nagkawin pakunwari, walang kayong matatawag. Sa kailang mga puso, naghahari kataksilan, hindi sila naging tapa sa ginawa niyang tipan. Gayun pa man, malipa sa Diyos, siya ay maabagin, ang masamang gawa nila ay kayang tinatawag pa rin. Dahilan sa pag-ibig na hindi sila wasang ulit, siya may nagagalit, ibig ang kayusing. Nagunita pa ni Yahweh na sila'y mga tao lamang, hanging di nagbabalik matapos na makaraan. Verse 40, sabay po tayong lahat. Madalas ka nag-aalsa nung sila'y nasa ilang, ang ganitong gawain na ilabis niya ang tinatawag. Salamat po sa salita ng Panginoong Jesus. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, maraming pong salamat muli, O Diyos, sa umaga pong ito. Kami po ay nagkasama-sama, Panginoon, sa isang layunin, sa isang hangarin, upang Ikaw, O Diyos, ay aming papurihan, sambahin, pasalamatan sa lahat, sa pagkatuloy nga, O Diyos, napakabuti mo sa iyong mga buhay. Ang dalangin po namin, Panginoon, sa oras pang ito, ay pagkalinisin kami ng iyong banal pangariyang dugo, at maging karapat-dapat, Panginoon, patuloy na lumapit po sa iyong malalahapan. Panginoon, salamat po sa walang sawang pag-ibig mo sa buhay po ng bawat isa sa amin. Kami man, O Diyos, ay nagkamali, nagkukulang. Ngunit marami pong salamat sapagkat ang iyong pag-ibig at biyaya ay patuloy at sagana na aming nararanasan sa buhay po ng bawat isa. Kaya Panginoon, dalangin po namin mabigyan ka ng mataas sa papuri, mataas sa pagsamad paglalahati sa iyong laking pangalan,
Sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Sige po, muli po, isa po mapagpalang umaga sa bawat isa. Ayan po, palagpag po kayo para sa Panginoon. At tunay nga na napakasarap sa Panginoon na tayo sama-sama nagpupuri sa Panginoon. Kaya tayo umawi para sa ating Diyos na buhay. Sama-sama tayo sa Panginoon. Hallelujah! Sige po, palagpag para sa ating Diyos na buhay. Sama-sama, 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 sama-sama. Oh, gandang pagmasdan tayo nakaawitan. Mapasok sa tahanan yan, may kagalakan. Sama-sama, sisigaw, Diyos ay buhay. Minsan pa okay saya.
patuloy kami narito at sama-sama, Panginoon, na nagpupuri, itinataas ang iyong pangalan. At sa oras ito, Panginoon, patuloy ka namin na sinasamba sa kalagitnaan. Ikaw ang patuloy na mataas. Ikaw ang patuloy na mahayag, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, na kulang ang bawat liliko ng kanta upang may salarawan namin ang iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Patuloy ka namin na sinasamba. Dinadakila ko, Panginoon. Patuloy ka namin na pinasasalamatan sa araw-araw. Patuloy ka namin na salit rin. Yung kahangahanap kahit na ulitin ko. Sabihin ko damdamin mauwitin ko. O aking Diyos, kung ang laman ng puso ko'y naabig na, maging sa kahuli-huli ang hininga, ang nais ko ay sambahin ka, sambahin ka, ang aking katutunan sa iyong kadakilaan. Sambahin ka, sambahin ka, ang tanging kadahilanan na
Diyos Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat. Sa umaga ito, Panginoon, kami ay sama-sama na lumalapit, Lord, sa iyong mahal na presensya. Lord, kami ay napapasalamat sa iyong kapatihan sa bawat sasama, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bagong araw, bagong biyaya, bagong pag-asa, O Diyos, na pinagkaloob mo sa amin. Sa kalakasan, Panginoon, ng aming buhay, Panginoon. Ang kalakasan ng bawat sa amin, O Diyos. Nasa oras na ito, Panginoon. Nandito kami sa iyong mahal na presensya, sabi nga ng awit kanina. Sama-sama kami magpupuri, sama-sama ka namin sambahin sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pagmamahal. Dahil, Panginoon, sa aming mga kasalanan, kami, Panginoon, ay dapat parusahan. Ngunit sa iyong dakilang pagmamahal sa bawat sa aming, Panginoon, kinakumul, Lord, ang lahat ng aming kasalanan. Pinapako ka, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo upang malinisan, Panginoon, ang aming mga kasalanan sa pamagitan ng dugo, Panginoon, na hinugas mo, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa dakilang pag-ibig at pamamahal, Panginoon, sa bawat sa amin. Amin ka, Panginoon, patuloy na purihin at pasalamatan sa lahat ng pagkakataon. Lord, sa araw na ito, Panginoon, kami, Panginoon, nandito na ba ay pananambahan, Panginoon. Kami, O Diyos, dumudulog sa iyo, Panginoon. Na ikaw, Panginoon, ang mangunguna, Panginoon, sa aming buhay, sa aming mga gawain, sa oras na ito, O Diyos. Lord, nakikita mo ang bawat sasayan, Panginoon. At lalong-lalo, Panginoon, nakikita mo ang aming puso, Panginoon. Kaya, Panginoon, linisin mo, Panginoon, ang bawat sasayan, Panginoon, upang kami sa bawat oras, sa bawat minuto, Panginoon, na kami ay dumudulog sa iyong mahal na presensya. Nakikita mo, Panginoon, na malinis ang aming puso, Panginoon, upang ikaw, Panginoon, ay pumilos din, Panginoon, sa lahat ng mga namu, Panginoon, sa araw na ito, O Diyos. Lord, ang araw na pananambahan, Panginoon, ay dinaan mo, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng mga mananampalataya, Panginoon. Kaya binigyan ka, Panginoon, ng 6 na araw, O Diyos, na kami ay gumagawa. 6 na araw, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay gumagawa, Panginoon, sa aming mga sarili, Panginoon, upang kami, O Diyos, mabubuhay, Panginoon, sa aming mga ginagawa, mga trabaho, pamitan ay may trabaho, Panginoon. Ngunit sa araw nito, Panginoon, ikaw, O Diyos, ang nagiging sintro ng aming pananambahan, Panginoon. Dahil ito, O Diyos, dinaan mo sa lahat ng mga mananampalataya, O Diyos, ang pagkikipon-tipon sa bahay pananambahan, Panginoon, upang ikaw nagilahin at sambahin sa Espiritu at sa katotohanan, Lord. Lord, sa oras na ito, Panginoon, aming dalangin, patuloy na panalangin, O Diyos, na patuloy patnubayan ang aming mga gawain. Palahin mo, Panginoon, ang aming mga kabataan, mga youth, hanggang mga nakakatanda, Panginoon, sa aming iglesia, Panginoon. Lord, dalangin din na yung Panginoon sa oras na ito, Panginoon. Sa pamagitan yung makapangyarihan kamay, Panginoon, aming dinadalangin, O Diyos, ang may mga karamdaman, Panginoon, na yung mga nakakatanda, Panginoon. At lalo-lalo, Panginoon, dalangin na, Panginoon, sa oras na ito, ang kalagayan ni Ate Tikpan mo, Panginoon, na nandun pa rin sa ospital ngayon, O Diyos. Amin dinadalangin, Panginoon, sa pamagitan yung mga kapangyarihan kamay, O Diyos, yes, na ikaw, O Diyos, kumilos sa kanyang buhay, Panginoon. Pagalingin mo siya, Panginoon, sa kanyang karamdaman, upang magkaroon kami, Panginoon, na pagkasama-sama muli sa dating na panahon, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, mamuna, lalo sa iyong pamilya, Panginoon, na Pastor Rubin, sa kanyang pamilya, Panginoon, patuloy mo silang palakasin sa kanilang mga karamdaman, Panginoon, na mga suliranin, Panginoon, dahil sa kanilang pamilya, Panginoon, na nakaratay sa ospital ngayon, Panginoon. Lord, wala kaming magagawa sa lahat ng ito, Panginoon. Ang mga doktor, Panginoon, hindi makapagpagamot, Panginoon, sa may sakit, Panginoon. Maliban lang kung ikaw, Diyos, kumilos sa mga doktor, Panginoon, upang sila, Panginoon, makapagaling sa mga may karamdaman, Panginoon, sa pamagitan yung gabay sa kanilang mga kamay, O Diyos. Kaya, Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, na sa darating na panahon, Panginoon, magkasama-sama din namin, Panginoon, si Ate Tess, sa lugar na ito, upang kayo masasama sa pagpapuri at salamat sa iyong dakilang pag-ibig na pinagkaloob mo sa amin, Lord. Lord, dalangin namin, Panginoon, sa oras na ito, ang aming bansa, sa uri ng politika, Panginoon, nagkaroon ng pagkahihiwalay, Panginoon, sa aming panindigan ng karamihan, Panginoon. Ngunit, Panginoon, sabi mo kung ang isang bansa, ang Pangulo, Panginoon, ay may takot sa Panginoon, ikaw ay magbigay sa kanyang karapatan upang siya pamumuno ng gusto, Panginoon, ng aming bansa. Gaya ng Amerika, Panginoon, ang kanilang presidente, Panginoon, si President Trump, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang pinasalamatan, Panginoon, na dinideklara niya, Panginoon, nang walang ibang makapagligtas sa kanilang buhay, maliban lang sa iyo, Panginoon, Jesus
bayan ni President Panginoon na hindi klara nila Panginoon na walang ibang makapagligtas Panginoon ng aming buhay kung wala ikaw Panginoon. Kaya Panginoon, maraming salamat sa iyo Panginoon at patuloy mong gabayan Panginoon ang kaya mga aming mga Pangulo Panginoon, mga mababatas Panginoon na nagkabuyot Panginoon sa mga batas, naggawa ng mga batas Panginoon na ikabubuti Panginoon ang karamihan ng mga Pilipino. Ikaw Panginoon, magtubay kanila, gabayan mo Diyos ang kanilang mga batas Panginoon na magiging karapat-dapat Panginoon sa mamayang Pilipino Panginoon. Ikaw dalangin nila Panginoon sa umagang ito Panginoon, ang mga gawain aming iglesia Panginoon, lalo na Panginoon, ang gawain din sa pulo Panginoon, nasa bayan na kami Panginoon ay nandito Panginoon pang ipagpurit at salamatan sa tubayan mo Panginoon ang kanilang mga gawain at ang aming mga gawain din Panginoon sa oras na ito Panginoon, ikaw mamuna, magbigay sa amin Panginoon ng kalagasan sa kabila ng mga problema, mga suliranin Panginoon na dinaranan Panginoon ng bawat sa amin Panginoon. Ngunit Panginoon, ang lahat ng mga problema ito Panginoon, napakaliit lang ito Panginoon kung ikaw Panginoon ay tumikilos sa aming buhay Panginoon. Walang malaking problema Panginoon ang hindi malulutas Panginoon kung ang bawat sa amin, mananalig, ikaw Panginoon ang kalamatan, ikaw Panginoon ang purihin Panginoon sa kabila ng mga suliranin ng aming buhay Panginoon. Kaya Panginoon, ang lahat na ito Panginoon, aming itagubilin sa iyo Panginoon, sa wala kaming mga kapat sa sarili Panginoon, kung wala ka Panginoon sa aming buhay. Lord, ikaw Panginoon mangunguna sa aming mga gawain mula sa umpisa ngayon Panginoon, at lalo-lalo na Panginoon sa mapakinggan na Panginoon ang salita mo Panginoon na magadaling Panginoon sa aming sa hirap Panginoon sa araw nito Panginoon, na ang iyong salita o Diyos, ang aming mga sandata Panginoon sa bawat araw ng iyong buhay Panginoon na kumikilos upang kami Panginoon sumunod sa iyong kalooban Panginoon. Lord, maraming salamat Panginoon, pagpalain mo po ang aming mga gawain, ikaw na mo bahala Panginoon mangunguna at maggabay Panginoon sa bawat sa amin sa araw natin ito. Maraming salamat Panginoon, aming kang pinupuri, ginanakila at sinasamba sa Espiritu at katotohanan Panginoon. Tunalangin mo siya Ama sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen and amen. Hello, magandang umaga po. Kung sasabihin ko po masaya ba tayo ngayong umaga, ay parang nakikita ko sa ibang mga mata ay malungkot dahil wala ang ating pastor. Pero alam natin na wala man siya rito ay kasama pa rin natin sa isang banal na gawain. Marahil ay nabibigla tayo dahil sa ganitong mga pangyayari, pero bahagi na ito ata ng ating buhay. Kanina habang nakikinig po ako o nanonood sa TV, ay isa ang topic, puro pagsubok. Paano makaka-recover sa pagsubok na ito? Ang ina sa pag-aaral ay gayon din. Pero ang ending ay tapat kang maniwala, manampalataya sa Panginoon. Ito ay magiging kasagutan sa ating pag-aaral ngayon. Sabi doon sa ating topic, pinili ka para maglingkod at magbunga. Pero basahin muna natin ang isang talata na ito sa Juan 15:16. Sabi po rito, ako na lang po ang babasa at para malinaw sa akin, sabi rito, ako ang hindi po ito. 15:16. Yan. 16.
Ang ano po nito, kaya po ay papasahan po natin. Hindi pa ata napalagay. Juan 15, kung nandun po sa inyo, buksan niyo po ang inyong banal na kasulatan. Juan 15, 16. Okay, makikita po natin dito ang totoo na nakalagay dito. Ang sabi dito, parang gusto kong magsalamin na. Ito ay okay, sabi dito, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinilang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin niyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Pag pinansin po natin sa ating banal na kasulatan, pakita po natin dito, hindi tayo ang pumili sa Panginoon. Ang Panginoon ang pumili sa atin. Pinili tayo hindi upang iligtas, kundi tayo ay pinili para magbunga, para tayo ay manatili sa Kanya. Ulitin ko po, hindi tayo pinili para maligtas. Ligtas na po tayo. Ang ating pinagbabatayan dito, pinili tayo para maglingkod at magbunga. Ito ay mapapatunayan natin sa matandang tipan na binabanggit doon na ang mga pinipili ay totoo na nasa Panginoon na. Sabi doon sa aklat ng Henesis 18, 19, 20. Ito po ay nababanggit din kanina. Sabi dito, pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid, pagpapairal ng katarungan. Kapag nangyari yun, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. Kaya sinabi ni Yahweh, kaya muna ron. Makita po natin doon na pinili ni Yahweh si Abraham para turuan ang kanyang lahi. Alam na po natin ang istorya ni Abraham. Pero alam po ba natin ang istorya para sa atin? Nakakalungkot dahil sinasabi nito ay turuan niya ang kanyang lahi na sumunod. Kapag po tayo ay nagkaroon ng pamilya, isang bahagi ito na tuturuan ang ating lahi dahil lalaki ang pamilya. Kapag aking ina-analyze ito, bawat pamilya na may apelyido, lumalaki ang kanyang lahi. Halimbawa po sa amin, Velasquez.
Dalawang lalaki ang sa amin ay nagkaroon ng sa amin si Noel at si Belso. Sila ay lalaki, dadami ang lahi. Ang itinuturo dito ay turuan ang pamilya. Katulad ni Abraham. Ang sinasabi ni Abraham doon ay pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos. Sa pamagitan ng paggawa ng matuwid, pagpapairal ng katarungan. Kapag nangyari yun, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. Ang problema, maraming sumusunod. Kanina nabanggit na ang ililigtas lang ni Abraham ay ang mga taga-Israel. Totoo yun. Talagang itinawid niya yun doon sa dagat. Okay, ano ang kasunod dito? Sabi sa 20. Kaya sinabi ni Yahweh, katakot-takot ang sumbong sa akin sa Sodoma, Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Ito ay nangyayari dahil hindi na sumusunod ang lahi na ipinangako ni Yahweh kay Abraham. Hindi na sumusunod ang mga sumunod na lahi dahil nagiging matigas ang ulo. Nakakatakot to kapag nangyari ito na nagsusumbong o nakikita ng Panginoon ang nangyayari. Sa bawat iglesia ay ito ay nangyayari. Pero ang Panginoon ay laging nakatingin sa bawat isa sa atin kung tayo ay sumusunod. Sabi doon sa Kawikaan 5:21, makita natin dito, ang paningin ni Yahweh sa tao'y di inaalis, laging nakasubaybay, bawat oras, bawat saglit. Okay. Haba-haba na aking bibigay ko na aking panalangin sa kalagitnaan nitong ating pinag-aaralan. Tayo muna ay tumungo. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong mga paalala sa amin. Ang dapat namin sundin at alalahanin dakilan Diyos ang iyong ipinakikita sa amin na kami ay hindi makakapagtago, hindi kami makakapaglihim ayon dito sa aklat ng Kawikaan dakilan Diyos. Kaya kami, Panginoon, ay binibigyan mo ng warning, paalaala, babala na kami ay huwag maglilihim. Sapagkat ito ang iyong sinabi na ang paningin mo, Panginoon, ay hindi inaalis. Ang paningin mo ay hindi inaalis bawat oras, bawat saglit. Panginoon, salamat sa paalalan ito. Gusto ko po dakilan Diyos na sa aming kalagitnaan ng pag-aaral ay makita namin ang iyong mensahe, ang iyong pinaabot sa amin na kami ay totoo na maglilingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tutuloy po natin ito. Kung ating babalikan, itong Kawikaan ay parang nakakatakot. Nakikita ng Panginoon na tayo ay nagsisinungaling. Nakikita ng Panginoon na tayo ay nag-aalibay. Ang pansinin po natin, sabi dito,
ang paningin ni Yahweh sa tao'y di inaalis, laging nakasubaybay, bawat oras, bawat saglit. Walang itinatangi, masama at mabuti. Yung masama ay walang takot. Kung tayo ay nasa matuwid na pinili tayo ni Abraham, tayo magkakaroon ng takot. Paano tayo susunod? Ang topic natin ay maglingkod at magbuma. Pansinin natin ang isang bahagi sa Bagong Tipan sa buhay ni Esteban. Ang pagpili kay Esteban na puspos ng Espiritu Santo. Alam natin, ang pagpili sa kanya, una ay puspos ng Espiritu Santo. Dahil si Esteban ay nasa kalagitnaan ng panahon ng pag-uusig, si Esteban ay alam na mangyayari sa kanya. Alam niya na ang mangyayari sa buhay niya ay gayon. Hindi natin maililihin ito. Sabi doon sa Gawa 4:5. Ito, sabi dito, nalugod ang buong kapulungan sa panukalang ito. Kaya pinili nila si Esteban, isang lalaking lubos ang pananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo. Kasama na pinili rito sina Felipe, Procoro, Nicanor, Simon, Parmenas, at si Nicolas na taga-Antioquia, isang hintil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. Okay. Mapansin po natin na natatanging pinili si Esteban. Bagamat pinili yung mga kasama, ay bukod tangi na siya ay pinili. Ang salitang pagpili ay ito ay kinukuha sa karamihan, hindi sa isang lugar. Ito ay pinagpipilian sa buong kapulungan kung nararapat na siya ay susunod sa Panginoon. Alam natin ang istorya ni Esteban. Napag-aralan na natin ito ng buong buo. Si Esteban na patuloy na matapang na naglilingkod. Si Esteban na hindi natatakot na mamatay. Si Esteban na totoo na siya ay nasa Panginoon. Ano ang dahilan? Sapagkat siya ay puspos ng banal na Espiritu Santo. Ako ay nalulungkot yung pangyayari sa atin, yung pangyayari sa Mother Church, na itinalaga na pastor, dito itinalaga na maging elder, pero wala na po sa atin. Sa Mother Church, ganun din. Ako ay nalulungkot pag ina-analyze ko ito. Yung pa dapat mangyari sa kanila, dapat din mangyari sa atin. Huwag nawa. Hanggang ang Panginoon ang pumili sa bawat isa na narito na iniligtas na ng Panginoon, ay huwag magbabago. Kapag nagbago, ang sabi ng Panginoon sa Kawikaan, ang paningin niya ay hindi inaalis sa bawat oras, bawat saglit sa atin.
ako minsan ay nabibigla, natatakot. Minsan sabi ko, alam na alam nyo, nagsasalita minsan ako ng tapos, pero pumapalo sa akin. Sabi ko noon, hindi na ako magsasalita rito. Sabi ko noon, mag-resign ako. Anong nangyari sa akin? Pinalo ko ng Panginoon. Ito ang nangyari sa akin. Pero sabi ng Diyos, bibigyan pa kita ng pagkataon. Sa 3, sa 4 na ng pa ako ay nagtira pa ng isa na lingkid. Kahapon, nung Friday, may kausap ako, nagtanong, bakit kamay tungkol? Pinaliwanag ko ito. Hindi ito mananampalataya. Pero naunawaan niya, may pagkakataon ka pa na patuloy mong ipaglikod ang iyong ginagawa. Kaya ang nangyari ito, nangyari sa akin, nangyari ito ay tunay na istorya o karanasan sa aking kalagayan. Mapansin po ninyo, pag ako'y nasa likod, hindi ako makatagal nang nakatayo, uupo. Ang nandun ako, tatayo, uupo. Pero pag narito, hindi, bawal umupo. Naalala ko ng isang mensahe, huwag kang susuko. Ang tanong ngayon sa atin, noong si Esteban, sa patuloy na kanyang paglilingkod, ay inabot siya na patayin. Siya ay pinatay. Ewan ko kung nalagay na sa ito. Pero ang bahaging yun ay nagpapatotoo na si Esteban nung patayin, pamamagitan ng bato, nakita ng mga tao na ang kanyang mukha ay napakaaliwalas na tinanggap niya ang nangyari sa kanya. Mapapansin natin kung patuloy tayo nag-aaral doon, ang sabi niya, Panginoon, huwag mong sasagutin o mong pananagutan sa kanya ang kanilang mga pagkakamali, pagkakasala. Ito ay totoo nangyari. Ang nangyari sa kanya ay dahil kay Saulo. Uuwi tayo kay Saulo. Si Saulo ba ay pinili? Si Saulo na isang mamuusig. Si Saulo na makasalanan. Si Saulo na totoo na humihingi na ng sulat sa pinakamataas para hulihin ang mga mananampalataya. Hindi lang inuusig, kung hindi ipinapapatay, ipinakukulong o binibilanggo, at siya ay kasang-ayon nung mamatay si Esteban. Basahin natin ang Gawa 9. Sabi po rito, naglakbay si Saulo papuntang Damasco, at nang siya'y malapit sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ilaw o isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Sino ba ang nasa langit? Ang Panginoon. Na inuusig ng Panginoon. Inuusig ang mga mananampalataya na ang pag-asa
nila ang inuusig ay itong mga taong sumusunod. Sabi rito, sa 4, natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Napakagandang tanong. Sinabi ng Panginoon Jesus, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Kung ang bawat sa atin ay naninindigan sa ating pananampalataya, naninindigan na humahayo, naninindigan na nangangaral at nagbubunga, dumating ang pag-uusig. Hindi tayo ang inuusig. Ang Panginoon, pansinin po natin, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Tukuyan ang pangungusap ng Panginoon kay Saulo. Hindi niya sinabi, Saulo, Saulo, bakit mo pinag-uusig ang aking mga anak? Hindi po ganon. Kung tayo ay inuusig, ang inuusig pala ay ang Panginoon. Purihin natin ng Diyos. Ligtas pala tayo sa pag-uusig ng mga taong to. Minsan narin lang, ay, ilan yung mga tao rin sa banay-banay ng mga nampalataya. Minsan puno, minsan kukunti, minsan wala yung isang pamilya. Sino ang inuusig? Tayo ba? Ang Panginoon. Nalulungkot ang Panginoon. Babalikan natin yung aklat ng Kawikaan. Nakikita ni Yahweh ang nangyayari sa atin. Nakikita niya. Sabi doon, hindi inaalis ang kanyang paningin bawat oras, bawat saglit. Okay, napakaganda na ang Panginoon pala ay nakasubaybay sa bawat isa sa atin. Tuloy po natin. Sabi doon sa 5, sino kayo, Panginoon? Tanong, sino kayo, Panginoon? Pero andun agad yung pagpapakumbaba. Yung magsalita ka ng Panginoon, ito ay napakataas. Napakataas ng kalagayan nito sa bawat nagtatanong. Sabi nito, sino kayo, Panginoon? Tanong niya, ako si Jesus ang iyong inuusig, tugon ng tinig sa Kanya. Nakita po natin, tukuyan ng pangungusap ng Panginoon. Sabi niya, ako si Jesus ang iyong inuusig, tugon ng tinig sa Kanya. Tinugon agad ng Panginoon ang tanong ni Saulo, sino kayo, Panginoon? Ang daling sumagot ang Panginoon. Kami na sa pag-aaral bilang paluhanan, ay, bihuwi po sa aking damit. Mayroong kapangyarihang nawala. Kapag tayo ay nananampalataya, iniisip pa lang natin, may sagot na ang Panginoon. Iniisip lang natin. Bagamat meron tayong mga sinasabi, mag-antay, kung ilan taon. Naalala ko yung kapatid ko, nung sagutin na siya ay 23 years siyang nag-aantay sa sagot ng Panginoon. 23. Sa ating kapatid Eder, 7 years. Parang napakadali. Parang napakatagal. Okay. Sabi ron,
tumayo ka't pumasok sa lungsod at doon sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Alam natin ang istoryang to, nung siya tumayo ay siya'y madadapa dahil hindi siya makakita, kaya siya inakay papunta o pumunta doon sa tao na sasabihin. Hindi ko lang alam kung napalagay dito. Meron ko ba? Okay. Alam natin na merong gagamitin ang Panginoong Jesus, si Ananias. Si Ananias na isang alagad, isang mananampalataya, isang tagasunod ng Panginoon. Kinausap sa ni Yahweh, sabi roon ay, meron pupunta riyan, ipanalangin mo siya, at siya ay gagamitin. Okay, meron pa tayong verse dyan. Tuloy natin. Ito. Sa 7. Natigilan at hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo ng marinig nila ang tinig, ngunit wala naman silang makitang nagsasalita. Ay hindi po talaga nila makikita nasa langit ang Panginoon. Ang tinig niya ang bumababa. Alam po natin, yung tinig na bumababa ay katulad ito ng banal na Espiritu. No, babotismo ng Panginoon, may karapating, halimbawa na ito, katulad no. Okay, sabi dito, tumayo si Saulo, pagmulat niya ay hindi siya makakita, kaya siya inakay ng mga kasama niya at dinala sa Damasco. Okay, parang mahirap sabihin na siya ay aakayin at na siya ay hindi rin makapagsalita, siya ay hindi makakita, at siya ay dinala sa Damasco. Meron doon salita na siya ay pinili. Ano ko kung meron pang verse tayo. Okay, tuloy natin. Sabi ron, tanay, hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw at hindi rin siya kumain ni uminom. Ano ang dahilan to? Siya ay hindi uminom, hindi rin kumain sa loob ng 3 araw. Ang pagsagot niya sa salitang Panginoon, naandun ang kanyang pagpapakumbaba, naandun ang kanyang pagtanggap na ang Panginoon to. Kaya siya ay hindi na kumakain at hindi rin umiinom. Parang nangyari ay meron siyang dalahin, sagutin sa Panginoon. At ang 3 araw na hindi pag-inom at hindi rin niya pagkain, ito ay naghahalimbawa ng kamatayan ng Panginoong Jesus. Naghahalimbawa rin ito. At nung siya ay nadula kay Ananias, pinanalangin na siya. Mayroon pa po tayo na kasunod. Sa 15, sabi rito, ngunit tinawagan niya ng Panginoon, pumunta ka roon, sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel.
Bakit po natin? Sa kabila na siya isang makasalanan, sa kabila na siya isang mag-uusig, ay pinili pa rin siya ng Diyos, ni Yahweh. Pansinin po natin dito ulit. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hindi, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. Wala nang pagtatangi. Mga hintil, mga taga-Israel, ay doon siya nagpakilala. Ito ay utos ni Yahweh. Kaya sabi ron, siya'y pinili upang ipakilala ang kanyang pangalan. Sabi ron sa 16, ipakikita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Nakakalungkot. Susunod ka sa Panginoon. Susunod tayo sa Panginoon. Katulad ni Saulo, na ang sabi, ipakikita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Kami na habang nag-aaral, nakita ko ito. Maraming pananalita na pangungusap na pagsubok. Ito rin pinanggit ko kanina, nanonood kami ni Mrs. sa TV. Ang topic din ay pagsubok. Kung paano ka makaka-recover o paano mo malalampasan ang pagsubok na ito. Ito pala ay mangyayari kapag tayo ay sumusunod. Kapag hindi nangyari ito sa isang mananampalataya, ay hindi siya lalago. Hindi siya magbubunga. Pansinin natin dito, sa huli, ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Yung salitang ipapakita ay marami. Hindi sinabing ipakita ko sa iyo. Maraming titiisin si Saulo. Alam na alam natin kung ang bawat sa atin ay nagbabasa ng Biblia, ng banal na kasulatan, na ang istorya ay tungkol kay Saulo na binago, na naging huling alagad ng Panginoon. Nagdanas siya ng totoong tiisin. Hindi siya makakatanggi dahil siya ay sumunod. Okay. Iwanan po natin to. Balikan natin ang 1:15. Ito, wakita po natin dito ang ganito. Ito po ay medyo may kahabaan. Pero pahisin ko lang po. Dahil hindi naman ako mahabang magsalita. Pansinin po natin dito. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng sagana. Tulad po natin. Nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga
kung hindi kayo mananatili sa akin. Last. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Warning, kung hiwalay kayo sa akin. Kapag ating pag-aaralan magaling, ang sabi doon sa uno, siya puno ng ubas at ang ama magsasaka. Dito sa 5, nilinaw ng Panginoon Jesus, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Kung tayo ay tumanggap sa Panginoon, tayo yung kanyang sanga. Maliwanag. Pero kung hindi tayo natanggap sa Panginoon, hindi po tayo sanga. Sabi po rito, ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ito po ay totoo. Naalala ko nung karoon tayo ng guest speaker dito nung araw, anak ni Dolphy. Siya ay naulong sa bilangguan ng ilang taon dahil sa kanyang hiwalay sa Panginoon. Siya ay nagdudroga, ang lahat ng kasalanan ay nasa kanya. Lalo siyang nalulong noong maulong. Dahil sa kulungan ay nandun lahat ang uri ng kasalanan. Pero dumating sa kanya ang salita ng Panginoon. Nung dumating sa kanya ang salita ng Panginoon, siya tumanggap at naglingkod. Sa kasalukuyan, siya ay isang mensahero ng Diyos. Ang katulad niya ay si Apostol Pablo na mauusig. Siya naman ay isang lulong sa kasalanan na kinuha at pinili ng Panginoon para maglingkod. Alam po ninyo, habang tayo po ay nag-aaral, ang bawat salita ito ay tumitimo sa bawat puso natin. Wala itong pagtatangi. Ito ay totoo sa lahat. Nakakalungkot kapag tayo hiwalay sa Panginoon. Meron sa aklat ng Lucas, ito po ay, ito na lang ang aking huli na 3 talata. Ito ay isang talinghaga. Papasahin natin. Sinabi pa sa kanila na Jesus ang talinghagang ito. May isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tinignan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita. Papansinin po natin. Dahil dito, sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakakasikip lang yan. Okay, sa 8. Ngunit, sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna natin putulin ngayon. Hukayan ko po na ang palibot at lalagyan ng pataba. Baka sakali
sakaling mabunga sa susunod na taon. Kung hindi pa, saka po ninyo ipaputol. Okay. Yung 3 taon na binabanggit, 3 taon ang Panginoon ay namuhay sa sanglibutan. Nakita ng Panginoon ang mga taong to na naniniwala sa Kanya ay hindi nagbubunga. Kaya sabi niya sa nag-aalaga, putulin natin yan. At nakakasikip lang. Pero ang sagot, sa 8, ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna natin putulin ngayon at huhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Marami sa iglesia ang nangyayari ito. Hindi ko malilimutan ang isang salita ito na nagmumula sa ating kapatid. Ang sabi niya, kapag umalis, may kapalit. Nakakalungkot ang pangungusap na ito. Kapag umalis, may kapalit. Hindi inulit dito na huhukayan. Ibig sabihin ito, bibigyan ng pagkakataon na ang bawat nagbubunga ay patuloy na panalangin, patuloy na lapitan to na hindi na dumadako. Kung meron tayong mga kapatid, na umalis, lumayo, hindi natin mapuntahan, nahihiya tayo. Ilapit na sa atin sa Panginoon. Hindi po tayo ang mananagot. Ang Panginoon ang nakakalam doon. Kung siya ay kusang tumalikod, sabi ng Panginoon, akin ang paghiganti. Maliwanag po ito na sinasabi sa aklat ng Hebreo. Nasa kanya. Ang huling salita, sabi huling hukom na gagawin ng Panginoon ito. Okay, meron 3 ritong pangusap. Sabi ng aking konklusyon ito, Lolo. Huwag mo lagyan ng konklusyon, ako na lang. Ayun, ilagay din. Konklusyon. Dito po tayo magtatapos sa konklusyon. Alam po ninyo, kung tayo ay sanga ng Panginoon, dapat, sabi dito, ang kailanganin siguruhin na nakakabit sa puno sa Panginoon Jesus. Kung tayo ay anak, huwag tayong nahiwalay. Pangalawa, siguruhin na nagbubunga. Alam mo yung salitang pagbubunga? Isa lang magawa mo na nagbunga. Okay na sa Panginoon eh. Pero kung mabigat yung salitang, siguruhin mo na nagbubunga. Siguruhin na nagbubunga. Ito ay tanong sa atin. Ang huli, nagbubunga ka ba? 3 salita na napakasakit, pero 3 salita na napakasarap ang dinig. Kung tutugunin mo ito, nagbubunga ka ba? Kapag tayo ay nakita ko sa mga militar, pagka mayroong mataas, sumasaludo. Yes. Yes. Ganyan. Kung tinanong ka ng Panginoon, nagbubunga ka ba? Panginoon, isapin mo ako.
Alala natin yung mga hinukay, binigyan ng maraming pagkakataon. Yung isa ay tinago, hindi nagbunga. Kaya yung nasa kanya ay binigay doon na nagbubunga. Ito yung ating isipin. May pagkakataon pa tayo. Habang tayo'y nakakabit sa puno, sa Panginoon Jesus, tayo ay dapat magbunga. Tayo po ay manalangin. Salamat po dakilang Diyos sa tanghali ito at tunay na aming nakita, aming napag-aralan, Panginoon, ang dapat namin gawin para kami ay magbunga, para kami ay sumunod. Tulad ng sinasabi po, Panginoon, pinili mo pa ang bawat isa na nakakabit sa Panginoon para sila ay magbunga. Purihin ka po, Panginoon, sa umagang ito. Sa pangalan ng Jesus, Amen. Sige po, minsan pa tayo tumayo. Ulit po, anong kawilan ng Diyos sa buhay. Natuloy nga, tayo patuloy na ilangan ng Panginoon sa kabila ng ating kaumingan ay patuloy at patawad ang ating mga kasalanan. Habang hindi karapat-dapat, pagkukunan ng mabag at wagas mong pagsinang. Habang walang
Bago po tayo dumako sa ating pamimigay, makibukas muna po kayo sa Filipos 4, verse 19. At buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos, pasalamatan siya. Tayo po ay magbigay ng buong kagalakan, ng sapat at tapat sa Panginoon. Hindi naman niya tayo pinagkukulang. Lahat ay galing sa Kanya. Kaya, give us faithfully. Salamat, ngalay ko sa'yo, walang katulad, magkabutihan mo, binigyang kulay, ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magbubunyi-bagan, masasalamat, ngalay ko sa'yo, walang katulad, kabutihan mo, binigyang kulay, ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magbubunyi-bagan ka. Ko'y iyong binawi ka, kalakal na ipiling. At sa puso ko ngayon nilapit, may bagong awit ng pagpupuri ka. Lungkutan ko'y iyong binawi ka, kalakal na ipiling. At sa puso ko ngayon nilapit, may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Manalangin. Dakilang Diyos, aming mga salamat. Tunay nga po, Panginoon, kami nagpapasalamat ng Panginoon sa magandang panahon na ibinagkatiwala at binigay mo sa amin. Lord, salamat po, Panginoon, sa panibagong buhay na aming pong naranasan ng pag-ibig mo, ang pagpapala at pag-iingat mo. Lord, salamat po, Panginoon, sa araw na ito na tulay na pinag-isa mo kami, Panginoon. This is your day, O God. Salamat po, Panginoon, sa bawat kahilingan na alam namin po, Panginoon, hindi ka mag-atubiling pagkaloob. Dalangin at itinataas namin po, Panginoon, ang lahat po, Lord, ng aming pong mga kapatiran, may karamdaman, mga bedridden, O God. Dalangin namin, Panginoon, ng iyong pag-ibig ay alam namin, Lord, na lubos po, Panginoon. Mahal ka namin, O Lord God, pero higit na mas mahal mo kami, Panginoon. Kaya pinadalangin namin, Panginoon, aming lahat ng mga kapatiran na itadaan sa pagsubok ko, Panginoon. Ito'y may kapahintulutan ka. Alam namin, O Lord God, dahil ang faith, O Lord God, ang pananampalataya sa amin mo, Panginoon, ay manatili sa amin, O Lord God. Dahil at ito ay ibibigay mo, Panginoon, ng taos sa puso ko, Panginoon, na aming panalangin sa iyo. Nilalapit namin ito lahat sa iyo, Panginoon. Mga pastor rin namin, O Lord God, may mga pinagdaraan ng pagsubok. Nakakalungkot po, Panginoon. Subalit kami po, Panginoon, sabi mo nga, sa pagsubok, huwag namin itong ikalungkot. Pagkot kay aming kasaya, dahil lang namin hindi kami nag-iisa. Naandyan ka lalo. You're with us, O Lord. Salamat, Panginoon. Salamat. Dahil nakakasiguro kami, pumaas kami na ang pangako mo ay totoo. Dahil totoo po talaga ito po, Panginoon. Kaya dalangin din namin po, Panginoon, sa amin pong tithes and offering, O Lord God. Sabi mo nga, hindi sa amin ang lahat nito. Lahat ay sa iyo. Kaya Lord, ang amin pong tithes and offering, masaya namin po sa puso na pinagkakaloob. Dahil naniniwala kami na ibabalik mo muli ito po, Panginoon. Be confident, O Lord God, dahil malakas masaya kami po, Panginoon, na makapagbigay at alam namin ito makakatulong sa pangailangan ng iglesia. Lord, salamat po. Salamat, salamat sa lahat. Sa mga anak namin na pinagkakalooban mo ng trabaho, pinupukunan nila, Panginoon, ng kanilang mga pangailangan sa anak nila po, Panginoon. Mga apo namin, O Lord God, na pakaingatan mo, Panginoon, sa eskwelahan, sa school, O Panginoon, sa kanilang pagpasok sa eskwelahan. Mga balita na nag-asik ng langit, O Panginoon,
kagawan, ipatuloy nga po ang ating announcement po. Alunan yung Sunday School po every 9 ng umaga, every Sunday to 9:30 ng umaga. Kasunod po ang ating Sunday School Kids na nagsisimula rin ng 9:30 ng umaga kasabay ng ating Sunday worship service proper po ay 9:30 a.m. to 11:30. And we do invite din po ang bawat isa po na available po. Every Wednesday po ay may prayer meeting po na ginaganap dito po sa ating Bahay Panambahan. Starts na 6 p.m. onwards po. And may mga karagdagan po po tayong announcement and yan po. So kung wala na po, to God be the glory sa kanya po lahat ng papuri, pangalan pagsamba at patuloy nga po na ating pong ipagpasalamat sa Panginoon ang linggong ito na punong-puno po ng mensahe at pagpapaalala sa bawat isa. Sige po, tayo po minsan ay tumayo. Tinatawagan ko po si muli si Edelonia para sa ating doxology and benediction. Maraming salamat, Panginoon, sa umaga ito at kami ay sama-sama nakaluwalhati, nakapagpuri sa Kanya. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo para hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, sa Kanyang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen. ng Panginoon sa umagang ito sa ating gawain. Hallelujah! Patuloy tayo na magsama-sama magpuri sa Kanya. Sama-sama.
bless po sa bawat isa